sana naman wag niya kunin yung mga pinaghirapan ng aking tatay. Ayaw talaga namin makipag-away. And this isn't about linalabas ngayon na parang ginagawang teleserye. Mabuti naman na ganun kalibre ang oras nang nagre-release ng video. Kami nahihirapan na nga naghanap ng schedule para mag-press con dahil sa dami namin ginagawa. But in any case, nakita natin nangyari. And I would just like to point out, like katulad sa sinabi ni Gov, ayaw talaga namin makipag-away. And this isn't about ang ginagawa ni Mayor is ginagawa niyang tungkol sa pamilya. Tungkol sa family, parang kumbaga bakit sila nakikipag-away sa akin. Wag tayo madala dyan. Hindi po ito tungkol sa pamilya, tungkol po ito sa kinabukasan ng Lawag City. Tungkol po ito sa kinabukasan ng ating mga kakailian. Tungkol po ito sa potential ng Lawag City at ang potential ng kailangan ipatupad bago matapos ang termino ng ating minamahal na Pangulo na si PBBM. So I think, with all respect to my tito, with all respect sa ating minamahal na mayor, ay hindi to tungkol sa pamilya kundi tungkol sa trabaho. And wag naman tayo maging sobrang defensive. I think tama naman sa sinabi ni Gov na kung ano-ano sinasabi, kung ano-ano pinagmamalaki. But wag naman tayong magsinungaling at magsabi na ginawa ko to, pero hindi naman pala totoo. Nung sinabi niya na yung isang development ng Mega World na worth 10 billion, andun ako sa meeting nung si Pangulong Bongbong Marcos, si Apo PBBM, ang humingi ng development sa head ng Mega World na si Kevin Tan. At siya mismo nagsabi, dahil hiningi mo, ibibigay namin. So, sana naman wag niya kunin yung mga pinaghirapan ng aking tatay. At you know, I was part of those meetings and I know where those projects came from. And I can tell you, it's not from the government of Lawag. And in fact, it's not even from the president. Dapat kapag nakikita natin may tinatayong negosyo, galing sa pribadong tao yan. Galing sa mga negosyante, walang kinalaman dapat ang gobyerno. Kung may SM na itinayo or kung may Robinsons na itinayo sa aking munisipyo, bilang mayor, hindi ko naman sasabihin na akong gumawa nun. Dahil hindi ko naman negosyo ang SM, hindi ko naman negosyo ang Robinsons. Yung mga pribadong kumpanya ang nagtayo nun. Yung mga negosyante na may-ari ng mga mall ang nagtayo nun. So I think we just have to be clear. And medyo binabago kasi po ang naratibo. Kaya kami nasasaktan ng konti dahil ang sinasabi po ng ating minamahal na mayor ay na parang kami mismo ang nag-iwan sa kanya. Hindi po yan totoo. Ang katotohanan, at kaya po medyo kaming nasaktan bilang pamilya, ay siya po ang nag-iwan sa amin. Ever since 2010, nagsasariling lakad at hindi sumasama sa pamilya. Kung napansin nyo o kung naalala nyo, tumakbo siya bilang governor. Tama po ang sinabi niya na tumakbo siya bilang governor dahil yan po ang hiningi ni Apo BBM, yan po ang hiningi ni Senadora Amy nung panahon na yan. Pero nung po nanalo siya bilang governor, nagsariling lakad bigla. Hindi na siya sumama sa pamilya. Kaya napilit si Senadora Amy na tumakbo bilang kalaban ni MMK. And nung 2010, if I'm not mistaken, Apo PBBM and Sen Amy asked MMK to step down. Pero syempre, pag nandiyan ka na, mahirap naman mag-step down, di ba? Masasanay ka na. hindi naman niya kasalanan yun.
in fairness. Siyempre, he didn't, no? And he ran against, obviously, ang si Senador Amy at talo. But wag naman sabihin na pinipilit siya at siya yung request. Wag naman magpa-bida ng ganun. No? Let's be honest. Ang sa aming pamilya, baliktad ang aming problema. Di ba yung mga ibang pamilyang politiko, ang daming gustong tumakbo. Di ba? Nag-aaway na nga. Actually, Nagpabarilan. ngayon, Kasi lahat may gusto. Sa amin baliktad. Ako nga, alam nyo naman, ayoko nga sa una, 'di ba? Si Sandro lang talaga may gusto, siya ang weird, 'di ba? tutuwang. Out of the 8, 8 sa lahat. Ang pinsan walang gustong tumakbo. 8 po kami, 8 boys, 8 Marcos boys. Zero. Siyempre, sila lang ang nagdadala ng pangalan. Kami middle name, 'di ba? Pero 0 ang 1 lang talaga ang may gusto. Every year, nagbe-beg kami, game na kayo, ayaw. So, huwag naman sabihin na, di ba, pinilit po namin siya. Gusto rin niya, nagpapaawa lang, nagpetabida lang. Miss, come on. But Ano tong gagawin niya? in any case, I think yung mahalagang dapat maintindihan ng ating mga kakailian is that marami na po kaming pagkakataon na binigay sa ating minamahal na mayor na makipagtrabaho at makipagsama sa amin. Pero every time binigyan siya namin ng pagkakataon, ng chance na sumama sa amin, iniiwan niya kami. 2010 is the perfect example. 2016, Yeah, I can speak no sa aking experience. No, pumasok pa ako nung 16, right? And then 19, sabay po kami ni MMK. Siyempre, nung 19, kandidato po namin si MMK. Si Sen Aimee naman talaga ang nagtrabaho para kay MMK. To be honest, ayoko naman sabihin na i-credit masyado si Sen at i-detract masyado kay MMK. But naniniwala pa ako kung wala po si Sen Aimee at hindi po ginamit ang infrastructure at ang network ng Team Marcos sa Lawag City, hindi mananalo si MMK. Diba? But soon after nung nanalo po siya, wala. Nagsarili. Kaya nagalit si Sen sa kanya. Kasi, I'm sure, I don't want to name names, but you will know if you do the research. May attorney nga nagaling dito na linagan ni Sen doon para sa kanya. Para sa kanya, para makatulong kay MMK kasi alam niya, kailangan niya ng tulong kasi syempre, first time ang Marcos sits in Lawag City. No? So, sayang na sayang, no? Nasasayangan po kami kasi, yun nga, first time we have this opportunity, no? Higit sa lahat. Ang laki ng oportunidad na pagandahin ang Lawag City. And 6 years, what do we have to show for it? Nakakahiya na to. Nakikita natin sa ibang munisipyo gumaganda. Di ba? Kahit nga Dingras, nade-develop. Yung iba, yung munisipyo, even sa Marcos, bagong munisipyo. Sana yung flagship project natin sa Lawag. Lahat ng sinasabi niya, galing sa Congress, galing sa DPWH, galing sa national government agencies. Halos lahat ng sinasabi niya. Yung mga sinasabi niya na galing sa kanya, ang liliit. Yung isa lang, nakita ko 7M. Yung iba, wala tang 1M. Ang laki ng budget no. Saan pupunta yan? Sanay ako dun. May provincial budget kami, pero every peso we count for, diba? And we make sure na malaking epekto sa tao. At alam ko ang ekonomiya at kakailian natin. Bumabalik po yan sa agrikultura. Diba? Agrikultura, micro and small businesses. Diba? Quarry, construction, tourism. Diba? Sana yung priority projects natin dito, infrastructure. Sana yung priority projects, flagship projects ng City Government of Lawag. All I can see is yung 4PH and the vehicles. Even the market, hindi pa inayos. The hospital, grabe. Nagtitext, sorry to say, but nagtitext po ang mga doktor niya sa akin. And they're saying, save us. When they heard me speak last time here, they said, good thing you still remembered us. I thought you forgot about us. and Ganun ka desperate ang mga doktor niya.